Muli tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at itutuloy ko lang po yung topic po natin. Ang ganda po ng tinuturo po sa atin ngayon. Ang topic natin is what exactly does the Holy Spirit do? Discover some powerful rules. So ito po ay patungkol sa Espiritu po ng Diyos, kung ano po yung nagagawa niya po sa buhay natin. Dito po ako sa number 17. Kung kayo po ay nandyan, pakibuksan niyo po ang inyong Biblia sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Yan, basahin ko po sa inyo. Sabi niya dito, at ngayon naalis na ang talukbong sa ating muka, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaniningan ng Panginoon. At ang kaniningan na iyon ay nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang buwabago sa ating anyo upang maging magnining hanggang sa maging mistulang larawan niya. Yan, sabi niya po dito, tayo po ay naalis ang ating kadiliman sa buhay po natin. At ang sisilbi po sa buhay natin ngayon, tayo po ay nabubuhay sa mundong ito ay ang Espiritu po ng Panginoon na nagbibigay liwanag po sa ating pong buhay. Amen po. Tayo po ay nasa madilim na buhay noon, pero dahilan sa dumating ang banal na Espiritu, ang Panginoon sa buhay po natin, natanggal ang takip ng kadiliman sa buhay po natin at napalitan to ng liwanag sa buhay po natin. At ang liwanag na ito ay magsisilbing gabay sa buhay po natin dito po sa mundo habang tayo po ay naglilingkod po sa Panginoon. At marami pong tinuturo sa atin ng banal na Espiritu. Bilang tayo po ay mga lingkod ng Diyos, bilang tayo po ay mga anak ng Diyos, hindi natin matutuklasan ng kalooban ng Panginoon kung hindi tayo gagabayan ng Espiritu po ng Panginoon. Amen po. Siya po nagbibigay po sa atin ng guide, siya po nagbibigay po sa atin ng role. Paano po natin mas magawa pa kung ano yung pinagagawa po sa atin ng Panginoon. Hindi natin magagawa ng mas maayos yung pinagagawa sa atin ng Panginoon kung hindi tayo sasamahan ng banal na Espiritu. Amen po. Sa mga panahon na magulo ang sitwasyon, sa mga panahon na magulo ng isipon po natin, siya ang magbibigay po sa atin ng liwanag para gabayan niya tayo kung ano yung dapat at hindi po natin dapat gawin. Amen po. Kaya sabi niya po dito sa 2 Corinthians, transform, ibig sabihin tayo po ay nagbabago. Binabago ng Diyos yung pananaw natin, binabago ng Diyos yung katwiran natin, binabago ng Diyos yung ugali na hindi nararapat po sa Panginoon. Kaya ang sabi po dito sa binasa po natin sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18, at ngayon nalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ay nagiging sinag ng paningningan ng Panginoon. So tayo po ay nagiging modelo. Tayo po ay nagiging huwaran sa mga taong nakapaligid po sa atin, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Kasi tayo po, bilang tayo po ay modelo ng Panginoon, dapat nakikita sa atin kung paano tayo mamuhay ayon sa Espiritu po ng Panginoon. Sabi nga po sa number 17, transform. Ibig sabihin, may nagbabago, may nangyayari sa buhay po natin. Amen po, sa pagsisimba mo, sa pananalangin mo, dapat may nagbabago. Kasi useless lang po yung pag-attend mo ng church, useless lang po yung pagpe-pray mo, pagbabasa mo ng Biblia, kung wala nangyayari sa attitude mo, kung wala nagbabago sa ugali mo. Amen po. Kaya ang sabi niya po dito sa 17 is transform. Sabi niya, at ang kainingan iyon ay nagbumula sa Panginoon na Espiritu ang bumabago sa ating anyo. So tayo po ay araw-araw, tayo po ay binabago ng Panginoon. Kung may makita man na hindi maganda sa ugali po natin, magpabago tayo sa Diyos, magpabago tayo sa Panginoon. Kasi alam niyo po, hindi natin kayang baguhin sarili po natin. So kaya natin to sa tulong pa rin po ng Espiritu po ng Panginoon. Amen po. Ulitin ko po sa inyo, dapat po makitaan tayo na may pagbabago na nangyayari po sa buhay po natin. Nung tayo ay po wala pa sa Panginoon, ang dilim ng buhay natin, ang gulo ng buhay po natin. Pero nung tayo na nakilala natin ng Diyos, pumasok sa atin ang banal na Espiritu at inaayos niya yung pagkatao po natin. Amen. Para makita ng mga tao na may nangyayari, may nagbabago nung tayo na tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Nakakaya po kasi sa Lord kung tayo po mismo ay nakakilala pero parang wala nagbabago, wala nangyayari, parang nakakahiya po. Amen po. So tayo po ay magiging salamin, tayo po ay magiging modelo. Makikita po dapat natin si Kristo sa buhay po natin. Sabi nga po ng Biblia, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala nang dating pagkatao na siya ay binago na po ng Diyos. Amen. Kailangan makita sa atin na tayo po ay nagbago. Amen. So dito pa po sa number 18, ang sabi niya dito ay empowers. So sa 17 po ay transforms, sa 18 po ay empowers. Dito po tayo sa Acts chapter 1 verse 8. So ako po ay
samahan po ninyo sa pagbubukas po ng Bible. Ayan, basahin po natin ang Acts chapter 1 verse 8 po tayo. Ayan, sabi niyo po dito sa Acts chapter 1 verse 8. Basahin ko po. Ayan, sabi niyo po dito sa Acts chapter 1 verse 8. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi sa Jerusalem, sa buong Judea at sa buong Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So sa atin po, bumaba na ang Espiritu po ng Panginoon. Amen po. Sabi niya, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Sabi niya, bibigyan na tayo ng kapangyarihan na maging saksi sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at sa dulo ng daigdig. So tayo po ay magiging witness, tayo po ay magiging saksi ng Panginoon para sabihin sa mga tao ang katotohanan na sinasabi po ng Bible. Katulad po ni Kristo, nung tayo na bumabase sa mundo, sinasabi niya na darating yan tayo na maghahari ang Panginoon. Amen po. So sa atin po, binigyan tayo ng mission, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon para sabi sa mga tao na ang Diyos po ay malapit ng dumating. Ang Diyos po ay malapit ng bumalik. So kaya nga po tayo ng session ng gospel, kaya nga tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos upang malaman ng mga tao na ang kaligtasan po natin ay kailangan po natin. Amen po, kaya nga may mga tao tayo na ginamit ng Diyos para po tayo ay share ng salita ng Diyos, para tayo po ay makakilala, para malaman natin yung katotohanan na sinasabi ng Biblia na may langit at may impyerno na sinasabi po ng Biblia. Ngayon tayo po ay nakakilala, tayo po ay binigyan ng kakayahan, hindi dapat po tayo tatahimik. Ano pong ibig kong sabihin? Binigyan tayo ng kakayahan, kaya nga tayo may mga halabi para sabihin sa mga tao yung kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin, na sabihin sa mga tao yung kaligtasan ng mga tao, kung paano yung mga tao umalis sa kahirapan, yung mga tao na paano umalis sila sa sakit, sa mga pinagdadaanan ng buhay, dahilan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na binigay niya po sa atin. Amen po. Tayo po ay nakaranas ng presensya ng Panginoon. Tayo po ay nakaranas na ang dilim ng buhay natin, pero binigyan tayo ng kaliwanagan, binigyan tayo ng kaniningan ng Diyos upang mas marating pa natin kung ano yung mas magandang plano ng Diyos po sa atin. Amen po. So sabi niya po dito, sa buong daigdig, so kailangan tayo po kung nasa naman tayo, kung ano man yung misyon na binigay po sa atin ng Diyos, is gawin po natin. Amen po, huwag tayong magmadamot, huwag tayong maging makasarili. Nasa atin lang yung salvation, nasa atin lang yung kaligtasan, nasa atin lang yung pagpapala na alam natin na narinig natin, alam natin ito'y kalooban ng Diyos. Ang maganda po dito, yung kapangyarihan na binigay po sa atin ng Diyos ay may bahagi din po natin sa iba. Ano kung ibig kong sabihin? I-share po natin. Amen, huwag tayong maging madamot kasi yan tinuturo po sa atin ng Espiritu po ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Jesus bago siya umakyat sa langit, babaakit siya pero may darating, ano yun, yung banal na Espiritu, magbibigay sa atin ng kakayahan, magbibigay sa atin ng lakas, magbibigay sa atin ng patnubay, magbibigay po sa atin ng guidance para tayo po ay mas magawa kung ano yung pinagagawa sa atin po ng Panginoon. Amen po, lahat po tayo ay lingkod ng Diyos. Kung wala kang ginagawa bilang lingkod ng Diyos, hindi ka masasabing lingkod ka. Kasi ang lingkod ng Diyos po ay may ginagawa. Tulad po ni Jesus, marami siyang ginawa, mga 12 disciples, maraming silang ginawa, kaya napatunayan nila sila ay lingkod ng Diyos. Huwag mong sasabihin na lingkod ka ng Panginoon kung ikaw mismo hindi mo nagagawa kung ano yung pinagagawa ng banal na Espiritu. Diba sabi po ng Bible, ang Holy Spirit po ang tuturo sa atin. So tuturuan tayo ng banal na Espiritu, after natin turuan, so kailangan natin kumilos. Amen po, hindi sapat na naturuan ka lang. Kailangan mong after naturuan ka, kailangan mong kumilos. Kaya nga sabi ng Biblia, hindi sapat lang na willing ka maglingkod, willing kang sumunod, hindi. Kailangan may ginagawa ka after mo maging willing, kailangan maging obey ka. Amen po, kailangan makita sa atin dito yung pagsunod natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Kasi sayang yung kapangyarihan, sayang yung powers na binigay sa atin ng Diyos kung hindi natin to gagamitin. Amen po. At mga kagandahan po dito, sa paggamit natin ng kapangyarihan na binigay po sa atin ng Diyos, may nangyayari. Amen, hindi pwede hindi po na walang nangyayari. Dapat may nangyayari at may mangyayari na himala sa buhay ng atin, himala sa buhay ng tao. Kung sa atin po, may himala na nangyari sa buhay natin kung paano tayo binago, kung paano tayo pinagpala ng Diyos. Ganon din, may babahagi mo yun sa maraming tao. Amen po. So yun po yung number 18, yung empowers. Number 17 po ay transforms, number 18 po ay empowers. At yung last, sabi po dito sa verse ng 1 Corinthians 12:13, ang number 19 po ay baptize. Basahin ko po sa inyo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13.
Yan. Sabi niya po dito sa 1 Corinthians 12:13, sabi niya po dito, tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o Malaya, ay binotismuhan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng espiritu. Yan, sabi niya po dito, tayong lahat po daw ay maging Hudyo o Grego, alipin man o Malaya, ay binotismuhan ng isang espiritu. So tayo po ay may banal na espiritu na tumitira, nananahan sa bawat buhay po natin. Amen po. Ngayon, ang sinasabi niya po dito, isa, at sabi niya dito, tayong lahat ay pinainom espiritu upang maging isang katawan. So, tayo po ay binubuo ng isang katawan. May kamay, may paa, may mukha. Lahat po yan dapat kumikilos. Hindi pwede na kamay lang yung gumagalaw. Mahirapan yung buong katawan kung kamay lang po yung gumagalaw. Hindi naman po pwedeng paa lang yung gumagalaw kasi mahirapan yung buong katawan kung isa lang ang gumagalaw sa parte ng katawan. Try niyo po, halimbawa, nakahiga po kayo. Tapos, kukuha po kayo ng tubig, gagamitin yung paa. Tapos yung kamay, kailangan gamitin. Hindi pwedeng hindi gagamitin kasi kailangan mong gamitin yung kamay mo para makinom ka ng tubig. So sa atin po, kailangan lahat ng parte ng katawan po, ng katawan na binubuo ng Espiritu po ng Diyos ay gumagalaw. Mahirapan po katulad po niyan. Mahirapan po ang head pastor natin. Mahirapan po ang pastor natin. Mahirapan po ang mga manggagawa kung walang katuwang sa gawain. Amen po. Kailangan isa tayo sa tutupad sa ganapin ng Diyos. Ang ibig ko pong sabihin, kailangan makita po sa atin na tayo po ay tumutugon sa pangailangan ng simbahan. Hindi pwedeng isa lang ang kumikilos, hindi pwedeng dalawa, tatlo, kasi mas magiging magaan po ang gawain ng Panginoon kung tayo po ay tutugon kung ano kailangan po ng Diyos. Kaya nga tayo nabautismuhan ng Espiritu ng Diyos, hindi lang para mabautismuhan ka, yes, makita ka na nabautismuhan ka, na ikaw ay napuspos ang Espiritu ng Panginoon. After nun, kaya nga ikaw nabautismuhan, kaya nga ikaw napuspos, kasi may trabaho ka. May kailangan kang gawin, may kailangan kang trabahuin sa gawain po ng Panginoon. Kasi ang simula po ng pagpapala na galing po sa Diyos ay pagsisimula ng trabaho na galing din po sa Diyos. Amen po. Hindi pwede na after mo makakilala sa Panginoon, after mo mabautismo ng Espiritu Santo, wala ka ng ministry, wala kang gagawin, taga-church ka lang. Hindi naman po masama na taga-simba, taga-pray. Hindi po. Ang importante gawin po natin is makuha natin kung ano ba yung pwede kong maitulong. Ano ba yung pwede kong may ambag sa simbahan. Yung makakatulong ako sa pastor ko, makapagpagaan ako ng gawain. Kaya sabi niya po dito, kung itutuloy po natin to, ang title niya, isang katawan, ngunit maraming bahagi. So ang ulo po natin, walang iba, kundi si Kristo. Siya po ang tayo ng gawain dito po sa Rema. So kailangan, kapag may gawain ng Diyos dito po sa gawain po natin, makita po sa atin na tayo po ay gumagalaw. Ibig ko po sabihin, tayo po ay may ministry na binigay po sa atin ng Diyos, na nakakatulong, nakakagaan ng gawain po ng Panginoon. Amen po. I pray po sa bawat isa po sa atin dito na mag-excel tayo sa ministry. Gawin natin kung ano yung mas makakatulong, mas makakapagpagaan at makapagbigay ngiti sa Panginoon. Alam niyo po, masarap sa pakiramdam kapag may katuwang ka sa church. Masarap sa pakiramdam kapag meron kang kasama sa simbahan, may nakakatuwang ka, may nakakatulong ka. Kung ano man yung problema ng simbahan, hindi siya mangiiwan, mag-i-stay yan. Kasi nataniman, naging maayos yung kanyang ministry. Kasi ang Holy Spirit po ay hindi nang iiwan. Yan, sa mga panahon ng problema, sa mga panahon ng bagyo, hindi siya mangiiwan sa mga part na yan. So sa atin po, binigyan tayo ng kakayahan ng Espiritu ng Panginoon para mas magawa natin kung ano yung kalooban ng Diyos at kung ano yung makapagpa-please. Yan naman po ang gusto natin yung makapagpa-please tayo sa Diyos. Lord, ano ba yung nais mo? Ano pa ba yung dapat kong gawin? Kasi alam niyo po mga kapatid, ang Diyos po, ang Panginoong Jesus, hanggang tagapamagitan pa rin po siya. So sa atin po, bilang tayo po yung mga lingkod po ng Diyos, is tayo sa maging way para tayo po ay maging magaan ang gawain po ng Panginoon. Mas magawa pa natin ng mas maayos at makita ng mga tao na nakakatuwa naman sister, si brother, na kahit marami nang dinadaanan, nagpapatuloy pa rin. Kumbaga, ang naisin po ng banal na Espiritu, mabless sa atin yung mga tao. Kasi ang Holy Spirit po ay nakatira po sa atin. So, yun po ang gusto ko maibahagi po sa atin. Nawa po tayo po ay may natutunan at may nakuha. Muli po, magandang hapon po sa inyo. Balik po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa oras na to. Salamat, Lord, sa mga itinuturo mo sa amin, sa mga bagay na iso pang iparating sa amin. Dalangin po namin, patuloy mong pagpalain mo po sa amin at mas magawa pa namin kung ano yung tungkulin na pinagagawa niyo po sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, na puso masunurin, puso, Panginoon, na handang gawin lahat para sa iyo, para sa gawain mo, para sa mga kaluluwa.
sapagkat yun ang bilin mo sa amin, pangalagaan namin, pakainin namin ang mga taong ipinagkatiwala mo sa amin. Lord, salamat Panginoon. Holy Spirit, patuloy manahan ka, ikarik mo kami, turuan mo pa kami, at ikaw ang mag-guide sa amin sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Pinupuri ka namin, dinanakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So yun po, maraming salamat po sa inyong pakikinig na nagstay ngayon. Salamat po sa mga nanoon. Ingat po kayo and God bless po.